Sarap mag-slide pababa na parang nagsiswing ka din. Yung bata pa tayo, slide ang laruan natin. Akit tayo sa mababang slide. Tuwan-tuwa na tayo pagka nakababa tayo. Slide at saka swing. May mababang swing. Tapos tuwang-tuwa na tayo. Kaya lang, mga slide kasi pang bata lang yan eh. Ang mga big boys, iba na yung pinaglalaruan. So, lagyan natin ng tali dito. Tapos dyan tayo mag-rappel pababa. Yan ang laruan natin ngayon. Toys for the big boys. Pinagsamang swing at slide sa isa. So, ito lang yung mga gamit na kailangan natin eh, no? Siyempre, tali na abot sa puno hanggang sa baba, isang figure 8 descender, protection ng kamay, guantes, tapos kailangan natin ng harness. Kung wala kang harness o kung ayaw mong bumili, pwede kang gumawa ng Swiss seat na tinatawag, na gamit din yung tali. So okay naman siya, effective din. Pero sa katagalan, pagka nag-enjoy ka, mas maganda na rin kung meron kang sariling harness. Tara, pakita ko sa inyo paano. So, ayan, itatali mo lang yung tali sa sanga ng puno, or kung may garahe ka na mataas naman yung silong, pwedeng doon mo rin itali. Nasa sayo na yan kung anong mataas na lugar ang gusto mong gamitin. So, once nakasecure na yung tali dun sa sanga ng puno, ikakabit mo ngayon yung tali dun sa yung figure 8 descender. Tapos yun, enjoy lang sa pagbaba. So, nag-i-slide ka pababa ng tali na nakaswing ka sa iyong harness. So, 2-in-1 siya. So, yan ang rappelling. Saya, no? So, ito yung slide at swing ng mga big boys. Pagka baba mo, i-disconnect mo lang yung tali sa yung figure 8, tapos akyat ka ulit sa taas, at i-connect mo ulit yung tali, at mag-slide ka na naman pababa. Kakaiba yung thrill, yung adrenaline, saka yung adventure nitong pagrarapel. So, sa unang beses mong gagawin, ang suggestion ko, wag munang mataas. Yung mababa lang muna, para kung bumagsak ka, sapwet ka babagsak. Yung unang beses na pinag-aaralan ko pa to, nakatayo lang ako sa lupa. Tapos ayun, ang bagsak ko yung pahiga lang sa lupa. So napakababa. Yung nakuha ko yung technique, nakatayo na ako sa mababa na bangko. Siguro mga 2 feet o 3 feet lang yung bangko. Tapos yung sure na ako na kuha ko na talaga yung technique, yung medyo mataas na bangko na, yung 3 feet na bangko na, hanggang pataas na ng pataas. So parang nagsiswimming ka lang dito eh. Pag nakakalutang ka sa mababaw na tubig, makakalutang ka rin sa malalim na tubig. So itong paglalaro ng tali, yung rappel, nakaka-addict ito eh. Hahanap-hanapin mo siya pagka nagustuhan mo. Pagka yung anak mo nasa tamang edad, baka magustuhan din niya, pati yung mga classmate niya. At hahanap-hanapin nila. Yan, pagkatapos ng rappel na to, pakita ko sa inyo kung paano mo ikakabit yung tali dun sa figure 8 descender. Paano yung tama na paggamit sa kanya. So, ganito lang ang paggamit ng figure 8 descender. So, diba, ito yung pababa, ito yung taas ng puno. So, ipapasok mo yung tali dito sa malaking butas. Ihuhook mo siya dito sa ilalim. Yun na yun. So, yung friction ng tali na gumagasgas dito sa figure 8, siya yung magpapabagal sa'yo. Ngayon, depende sa bigat mo. Kung mabigat kang tao tulad ko, baka kulang
kulang yung friction. So dadagdagan mo ngayon ng isa pang ikot. Ba? So isa pang ikot para doble yung ikot niya dito sa figure 8 na descender. Yan, so dalawang ikot sa descender. So yan, ganyan ang itsura niya. So pagka bumababa ka, yan, diba? Pumupulupot siya doon sa figure 8. At yung pagpulupot na yon, siya yung pumipigil sa pagbagsak mo. Yan. So friction operated siya. Yan. Pag nakabit mo na yan, kakabit mo ngayon sa harness mo, sa carbiner mo. Ngayon, iinit yan kasi friction ang ginagamit. Kaya mag-gloves ka, mag-guantes ka. So yung iba sa likod, ganyan. Ako naman mas komportable na ganito eh. Dalawang hawak. So kontrolado mo na yan. Kahit isang kamay lang. Kung masyadong mabigat ka talaga at kulang pa yung dalawang pulupot, dagdagan mo ng pangatlo. Pero sobra na yung tatlo eh. Sobrang tigas na nun. Baka hindi ka na bumagsak dahil grabe na yung friction sa figure 8 natin. Ganun lang. Siya nga pala, bago ko makalimutan, itong figure 8 descender na to, hindi ito basta-basta. Huwag mong isipin na gagawa ka na lang sa sarili mo yung 8mm o 10mm na bakal, gagawin mong bilog na figure 8. Ito kasi, ang materials niya, aluminum alloy. So, inaabsorb niya yung init ng tali. Tapos, pangalawa, rated siya. Kung nakikita mo tong 35 kN, ibig sabihin 35 kilonewton ang bigat na kaya niya. So, sobra-sobra na yon. Kasi ang bigat natin, halimbawa 200 pounds ka, di ba? Pero pag tumalon ka sa puno o sa bubong, magrarapel ka, hindi lang 200 pounds yung mararamdaman ng tali o kaya ng figure 8 mo. 200 plus yung downward gravity. So ito, overrated siya. Pero buti ng overrated pero safe ka kaysa yung kumuha ka ng pipitsugin tapos buhay mo yung nakasalalay, bumiyak siya, masira siya. So, yun lang tungkol sa figure 8 descender. Yun naman tungkol sa carabiner na gagamitin mo. Again, hindi basta-basta carabiner. So ito, rated itong carabiner na ito. Yan, rated siya ng 25 kilonewton. So strengthened siya, malakas. Talagang pang rock climbing ito. Hindi ka pwedeng gumamit ng basta-basta anong carabiner. So tulad nito, yan, pipitsugin to 30 pesos. Nakita mo, not for climbing siya. Kasi mahina to. Pagka itong pipitsugin ang ginamit mo, pwede siyang bumuka. So, hindi niya kakayanin yung bigat mo at pwede kang madisgrasya. So, ayan, pagka gagamit ka ng carabiner, hindi yung binili mo lang sa bookstore o sa hardware dyan. Gumamit ka ng climbing na carabiner, yung rated. So, again, mabuti ng overrated kaysa yung underrated na bumigay sa bigat mo.